imbitahan silang minsan sa isang handaan ng kanyang pinsan. At hindi naman ito kalayuan dahil sa katabing baryo lang. Paglalarawan niya, isa iyong karaniwang araw. At nang dumating sila sa handaan, ay wala rin namang kakaiba. Kaya panatag silang magpinsan na nakisalamuha sa mga taong naroon. Kumain sila habang nagkakasiyahan sa mga kwentuhan at nakipag-inuman rin nang sila ay yayain. Nung mga pasado 11:00 na ng gabi, ay iilan na lamang silang natira. Kasama yung kaibigan nila na siyang nangumbida sa kanila. Ayon pa sa kanya, ay tahimik lang silang nagkukwentuhan at nagtatawanan. Bagaman nag-iisa lang yung bahay ng kanilang kaibigan at walang kalabi. Ang iningatan naman nila ay ang huwag silang makabala sa mga taong nagpapahinga na sa loob ng bahay. Pero sa kanilang pag-uusap ay narinig niyang biglang may sumitsid. Kung kaya, napalingon si Richard kung saan iyon ang galing. Ngunit dahil sa may kadiliman sa bahaging iyon, kung kaya, wala naman siyang naaninagan. Kanyang binaliwala iyon dahil naisip niyang baka nagkamali lang siya ng pagkakarinig. Dahil tanging siya lang ang napalingon. Ngunit makaraan ang ilang sandali pa, ay muli niya iyong narinig. Kung kaya, tumahimik siya at pinakinggan iyong mabuti. Pero hindi na iyon muling naulit dahil doon ay naisip niyang marahil nga ay huni lang iyon ng mga insekto sa paligid at napagkamalan lamang niya na isang sitsit. Nagpatuloy sila sa kanilang pagkukwentuhan hanggang sa may maramdaman siyang kumalapit sa kanyang balikan. Sa puntong iyon ay nanindig na talaga ang kanyang balahibo dahil naramdaman niyang talaga ang pagkalapit na iyon. Simula noon ay hindi na siya mapakali at parang gusto na nga niyang magyayang pumasok sa loob ng bahay. Makaraan ang may kalahating oras ay nagyaya na ang kanyang pinsan na umuwi. Na ikinagulat pa nga iyon ni Richard. Sabi niya sa kanyang pinsan, baka pwede raw na bukas na sila umuwi at makiusap na lang sa kanilang kaibigan na doon na makitulog. Pero tumanggi ang kanyang pinsan. Sabi nito, hindi siya nakapagpaalam at inaasahan ng kanyang mga magulang na siya ay uuwi. Dahil doon ay wala nang nagawa pa si Richard. Hindi naman niya kasi masabi sa pinsan yung totoong dahilan kung bakit ayaw niyang umuwi. Baka kasi pagtawanan lang siya nito. At nang inumin ng kanilang kaibigan ang huling tagay, ay nagpaalam na rin sila. Binuksan ng pinsan ni Richard ang dala nitong flashlight at lumakad na sila. Kwento niya, napakadilim noong mga oras na iyon. At ang tangi lang nilang nakikita ay yung tinatamaan ng liwanag ng flashlight. At habang naglalakad sila, ay hindi maaalis sa isipan ni Richard yung nangyari kanina. Kaya naroon pa rin yung matinding kaba. Nang may mga magsasampung minuto na silang naglalakad, ay bigla na lang may naramdaman silang mabilis na dumaan sa kanilang gilid. Pero nang ilawan iyon ng kanyang pinsan, ay wala naman silang nakita. Halos ayaw ng iakbang pa ni Richard yung kanyang mga paa dahil sa takot. At napansin na iyon ng kanyang pinsan. Kaya natawa ito at sinabing baka bayawak lang yung dumaan.
Biniro pa siya nito at sinabing iwasan umano ang madalas na pag-inom ng kape. At nagpatuloy ito sa paglakad. Kaya sumunod na rin si Richard. Gusto na niya sanang sabihin sa pinsan yung masama niyang nararamdaman kanina pa. Pero dahil nga sa alaskador ito, ay baka asarin lang siya at hindi maniwala. Hanggang sa bigla itong tumigil sa kanyang paglalakad. Dahilan para mabangga pa ito ni Richard. Magtatanong pa sana si Richard sa kanyang pinsan kung bakit ito biglang huminto. Nang makita niya sa unahan ang isang taong nakaupo na ang paraan ay nakakatulad ng sa palaka at nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin sa kanila. Dahil doon ay tumakbo na silang magpinsan pabalik. Walang puknat ang ginawa nilang pagsigaw na humihingi ng tulong. Kwento pa ni Richard ay nagkapigtas-pigtas yung kanilang mga tsinelas sa kakatakbo na yung isang paa niya ay lumusot sa kaparehas ng kanyang tsinelas at naroon na sa kanyang binti na kasuot. At muntik pa umano silang madapa at masubsob nang di sinasadyang magtama ang kanilang mga paa. Hindi sila tumigil na magpinsan hanggang sa makarinig sila ng mga boses. Narinig pala sila ng kanilang kaibigan at mga kainuman, kung kaya nagsipuntahan ng mga ito at tutulungan sila. Nang makaharap nila sila ay doon pa lamang silang tumigil na magpinsan. Hinanap ng kanilang kaibigan at mga kasama nito yung sinasabi nilang aswang, ngunit hindi na nila ito nakita pa. Magkakasabay na silang umuwi sa bahay ng kanilang kaibigan at doon na muna nakaitulog. Pero bago iyon ay ipinakwento sa kanilang magpinsan yung buong nangyari. Nasabi ni Richard, yung kanilang nakita ay isang lalaking payat ang pangangatawan. Mahaba ang buhok nito ngunit manipis. Naayon pa nga sa kanya ay malapad ang noo nito at wala gaanong buhok sa parting iyon. At ang nasabing lalaki ay walang anumang suot na damit. Simula nang mangyari iyon ay pinangingilagan na ang baryo ng kanilang kaibigan. Pati tuloy yung ibang mga naninirahan doon ay napagkakamala na ring may lahing aswang. Pero sa tingin nila Richard ay hindi talaga taga roon sa baryo na iyon yung aswang na tumambang sa kanila nung gabing iyon. Paniwala nila ay taga ibang lugar ito. At hindi pa dyan natapos yung mga nakakatakot na karanasan ni Richard. Nang minsang dumalo naman sila ng kasal ng isa rin niyang pinsan, matapos siyang mapili na maging isa sa mga abay, ay may naranasan din siyang nakakatakot na pangyayari. Ayon pa kay Richard, nang matapos ang seremonya at magkukuha na ng litrato, ay nagulat siya nang makakita ng isang tao na nakadamit pang babae, ngunit wala itong ulo. At naroon ito sa tabi ng babaeng ikinasal. Sabi ni Richard, ay natulala na lamang siya at hindi talaga nakagalaw dahil sa biglaang pagsulpot ng babaeng iyon, na nang magpalit ng mga taong kukuhanan ng litrato ay bigla din iyong naglaho. Pagpapatuloy pa ni Richard, nang minsan namang magpunta sila sa lamay ng isang kamag-anak na namatay, ay may naranasan din siyang kababalagan. Maghahating gabi na umano iyon at halos sila-sila na lang ang naroroon. Nang maisipan niyang sumilip na muna sa ataol. Dahil sa hindi niya nagawang sumilip nang sila ay dumating. Nang lalapit na siya sa ataol, ay naramdaman niya talaga ang malamig na hangin na parang sumalubong sa kanya.
Kaya biglang nagtayuan ang mga balahibo niya sa katawan. Pero pinaglabanan niya iyon at binaliwala. Nang nasa tabi na siya ng ataol, ay kanyang pinagmasdan ang kanilang kamag-anak. Ngunit bigla siyang napatras at napabulalas ng malakas. Nang makita niyang bigla itong tumilat. Dahil doon, ay natawag ang pansin ng iba pa nilang mga kaanak na naroon. Ang pinsan niyang si Ronnie ay nilapitan pa siya at tinanong kung bakit at kung ano ang nangyari. Kanya namang sinabi sa mahinang tinig at sabay pa silang sumilip na muli. Ngunit nakapagtatakang nakapikit na yung bangkay. Sabi ng pinsan niya ay baka naman guni-guni lang niya iyon. Pero pinanindigan ni Richard na totoong nakita niya na bigla iyong dumilat. Nung mga madaling araw naman ay napagkasunduan nilang magpipinsan na maglaro na lang ng baraha bilang pampalipas oras. Habang naglalaro sila at bumabahik siya ng kanyang baraha, ay biglang napansin niya na may lumapit sa kanya. Nakita niya pa nga ang kamay nito at braso na nasa kanyang gilid. Pero dahil sa abala siya at nakatuon ang kanyang pansin sa ginagawa niyang pag-aayos ng kanyang baraha, ay hindi niya iyon masyadong binigyan ng pansin o inalam man lang kung sino. Basta ang nasa isip niya ay isa rin ito marahil sa mga naroon na nakikipaglamay at marahil ay gustong manood ng kanilang paglalaro. Nang matapos na siyang mag-ayos ng kanyang baraha, ay doon pa lamang niya nagawang mapasulya sa katabi upang alamin kung sino ba ito. At bigla na lamang siya nagtaka nang wala na siyang nakita. Bigla na lamang itong nawala na parang bula. Pakiramdam niya ay nangapal talaga ang kanyang ulo at muka na para bang namanhid. Di nagtagal ay narinig niya ang isang pinsan na tinatawag siya at pinapatihaya na ang kanyang baraha. Kaya nabaling ang kanyang atensyon sa pinsan at ginawa ang iniuutos nito. Nang hindi na niya matiis yung kanyang mga nararanasan, ay sinubukan niyang kausapin ang kanilang lola na naroon din sa lamay. Ipinagtapat niyang lahat ang mga kababalagang kanyang nararanasan. Sabi ng matanda, mahina umano ang kanyang loob, kung kaya siyang napipiling paglaruan ng dyablo. Pagkat ito umano ang gumagawa ng mga bagay na iyon, na ginagaya lang nito ang wangis ng mga mahal natin sa buhay na namayapa na. Kaya payo ng kanyang lola, siya ay maging mapanalanginin at sumampalataya. At matapos silang makapag-usap, ay kanya agad isinagawa ang pananalangin. Nang sumapit naman ang araw ng libing ng kanilang kaanak, ay nakipaglibing din ang buong pamilya nila Richard. At nang idaan sa simbahan ang labi ng kanilang yumao, ay may napansin kagad siya. Kaya mabilis niyang nilapitan ang pinsang si Ronnie at pasimple niya itong kinausap. Itinuro pa niya dito ang kanyang nakita. Kapwa sila kinilabutan at kinabahan pagkat nakita nila ang isang lalaki na tahimik na nakamasid sa may gilid ng simbahan at nakakawig nito yung aswang na tumambang sa kanila. Wala itong kakurap-kurap na nakatitig mabuti habang ipinapasok ang ataol sa loob ng simbahan. At nang nasa sementeryo na sila at iniaayos ng libingan ng kanilang kaanak, ay muling nakita nila Richard yung lalaki na nakasilip at nagtatago sa tabi ng isang malaking puno. Kaya nagtaka talaga sila sa kung bakit iyon naroroon. Napaisip sila sa kung ano ang talagang pakay nito. Naging malinaw lamang sa kanila ang lahat
Nang makarating sa kanilang balita makalipas ang ilang araw, na pinakialaman umano at binuksan ang nicho ng kanilang kaanak at nawawala yung labi nito. Dahil sa pangyayaring iyon ay marami ang mga naging haka-haka at nabuong kwento ng mga tao. Sabi ng iba ay maaaring ipinagbili umano ang bangkay. Ang ilan naman ay naniniwalang yung mga kaaway nito ang gumawa noon pagkat may malaking galit dito. Pero kung kami ang tatanungin ng pinsang ko, ay masasabi kong maaaring may kinalaman yung aswang sa pagkakawala ng bangkay. Tuwing pupunta po ang lola ko sa Maynila, ay sa amin siya tumutuloy. Minsan ay naisipan niyang isama ako. Pagbalik niya ng kanilang probinsya, pumayag naman si mama. Dahil nataon na bakasyon ko naman sa paaralan. Nagustuhan ko rin yung ideya na yun ng lola ko. Dahil mahilig po talaga akong umalis at bumiyahe. Tuwing aalis nga noon si mama, ay gusto kong lagi akong kasama. At isa pa, gusto ko ring marating yung lugar nila. Lalo na nang sabihin sa akin ng lola ko na marami akong pinsan na halos kaidarang ko lang. At banggitin din niya ang tungkol sa napakaraming prutas doon sa kanila. At ang pinaka nakapagpa-excite sa akin ay yung pagsakay ng barko. Yun kasi yung unang pagkakataon na makakasakay ako. Kaya nga nung nasa biyahe na kami ni lola, ay talagang masayang-masaya ako. At kahit unang beses ko pa lang na nakasakay sa barko, ay hindi naman ako nahilo o nakaramdam ng hindi maganda. Nang dumating kami sa kanila, ay bigla akong nalungkot. Dahil napakatahimik ng lugar. Maganda ang mga tanawin at sariwa din ng simoy ng hangin. Pero walang telebisyon. At talagang sumuko ako dahil sa mahabang lakaran. Malayo sa bayan yung bahay nila lola at walang kuryente. At yung sinasabi ni lola na mga pinsan na kaidaran ko ay malalayo din naman ang bahay. At hindi sila katulad ng mga bata sa Maynila na kahit anong oras gusto yung maglaro, basta walang pasok sa paaralan ay pwede. Doon kasi, abala ang mga bata. Katulong sila ng kanilang mga magulang sa lahat ng gawain. Pero nang sumunod na araw, nung mga bandang hapon na, ay dumating ang isang kapatid ni nanay sa bahay nila lola. At kasama nito yung dalawa niyang anak. Kaya nakilala ko sila. Ilang oras din nagtagal ang nanay nila. Kung kaya nakapaglaro din kami ng matagal. Sa paglipas ng mga araw, ay naiinip na talaga ako. Yun at yun din kasi ang ginagawa. At walang ibang mapaglibangan. At ang isa pang ayaw ko ay pinipilit talaga ako nila lolo at lola na matulog sa tanghali. Minsan, pagkatapos naming mananghalian, ay nakita kong inihahanda na ni lola ang aming tulugan. Wala nun si lolo, nasa bukid sila at kasama ang isang tiyuhin ko. Nag-aararo sila. Kaya kami lang ni lola ang naroon sa bahay. At maya-maya nga ay tinawag na ako ni lola upang mahiga sa tabi niya. Napakamot na lang ako ng ulo dahil ayoko talagang matulog ng ganong oras. Tumabi ako kay lola sa papag at ipinikit ang aking mga mata. Makara ng ilan pang minuto ay narinig kong naghihilik na si lola.
pero nakapatong sa braso ko ang isa niyang kamay. Kung kaya, umihit ako para makawala sa pagkakayakap niya. At dahan-dahan akong dumausdos. Nang nakadistansya na ako kay Lola, ay tsaka ako gumapang palayo. Tindi ng sikat ng araw. Naisip kong pumunta sa bahay ng mga pinsang ko na aking nakalaro. Natatandaan ko pa yung sinabi nilang direksyon sa akin. At hindi naman mahirap yun hanapin, pagkat nag-iisa lang na bahay yun doon. Iyon ang inakala ko. Inisip kong madali lang iyon matunton, dahil ang daan naman ay iisa lang. At iyon lang ang aking susundan. Pero nang naglalakad na ako, ay nalaman kong napakalayo pala talaga ng distansya ng mga bahay doon. At may nakakatakot na mga parte akong nadaanan, lalong-lalo na doon sa may kawayanan. Ang dilim ng bahaging iyon at talagang nakakakilabot. Pakiramdam ko anumang oras ay bigla na lang may lalabas mula sa mga kawayan at susunggaban ako. At mas naging komplikado pa ang lahat nang marating ko yung bahagi na mayroong nagsangang daan. Kahit anong pilit kong alalahanin yung mga sinabi ng pinsang ko, ay wala akong matandaan na may sinabi sila tungkol doon. Nang puntong iyon ay babalik na sana ako. Kaya lang naisip kong malayo na ang nilakad ko, at baka malapit na doon yung bahay ng mga pinsang ko. Kaya nilakasan ko na lang yung aking loob at pumili ng daang tatahakin, na sinabi ko pa sa aking sarili na sana ay tama yung daan na pinili ko. Binaybay ko yung daan sa may gawing kaliwa. Bahala na, naisip ko. Nang magkakalahating oras na ako naglalakad, ay may nakita akong bahay. Bigla akong natuwa, dahil naisip kong baka yun na yung bahay nila. Pero habang papalapit ako doon, ay unti-unting naglaho yung pag-asa ko, dahil wala palang nakatira doon at sira-sira na. Nang lalampasan ko na yung sirang bahay na iyon, ay biglang may muling umagaw ng aking atensyon, pagkat parang may nakita akong tao na nakatalikod, na sa palagay ko ay isang babae, pagkat mayroon iyong mahabang buhok. Pero nang ibaling ko yung aking tingin doon, ay wala naman yung nakita kong yon. Nagsimula na akong kabahan. Pero hindi ko rin naman matiyak kung namalikmata lamang ba ako o imahinasyon ko lang yon dahil sa takot na aking nararamdaman. Dahil doon, kung kaya nagmadali na ako. Parang iba na kasi talagang kutob ko. Pakiramdam ko ay may mga matang nakamasid na sa akin. Hanggang sa bigla na lang akong nakarinig ng isang malakas na tunog. Kakaiba yung tunog na iyon, na noon ko palang talaga narinig sa buong buhay ko. Nakakatakot iyon, na para ba iyong isang hudyat na susugod na. Kaya tumakbo na ako. Di ako sigurado kung anong oras na nung mga sandaling iyon, pero tirik na tirik pa rin ang araw. Kaya sa tansya ko ay mga alauna na noon. Tumakbo ako na para bang nakikipag-unahan, hanggang sa makarinig ako ng mga kaluskos, kung kaya ako ay napalingon. At nagulat talaga ako sa aking nakita. Isa iyong matandang babae na may hawak na tungkod, na medyo kuba na at tabingi kung maglakad. Kapansin-pansin
na mas mababa ang isa niyang balikat. Mahaba ang kanyang puting buhok na nakalugay. Nakasuot din siya ng puting damit na pang sinauna pa. Sa sobrang takot ko, ay hindi ko na talaga iyon muling nilingon pa. Tumakbo ako na para bang wala nang bukas. Hanggang sa napansin kong sumabit yung hawak kong plastic na naglalaman ng mga joling ko. Sumabit iyon sa isang sanga na nakausli sa may gilid ng daan. Kahit lubang mahalaga para sa akin ang laruan kong iyon, ay hindi ko na iyon pinansin pa. Nagkalat ang mga iyon sa daan. Nararamdaman ko na ang hingal pero hindi pa rin ako tumigil. Hanggat kaya ko ay tumakbo ako. Ngunit bigla akong natigilan dahil sa hindi may paliwanag na dahilan kung bakit naroon na yung matanda sa may unahan. At bigla niyang binitawan ang hawak na tungkod at idinipa ang kanyang mga kamay. Nakasabay noon ay kanya ring ibinuka ang bibig at nakita kong nanlilisik ang kanyang mga mata. Parang kakapusin na ako ng hininga. Hindi lamang sa pagod, kundi dahil na rin sa matinding takot na aking nararamdaman noong mga oras na iyon. Pero kailangan kong makalayo. Kaya tumakbo akong pabalik. Parang hihimatayin na ako dahil sa sobrang takot. Na nung huli nga, ay hindi ko na napigilan pa ang aking sarili at naiyak na talaga ako. Maya-maya ay bigla naman akong nabuhayan ng loob. Dahil natanaw ko sila lolo at lola. Kasama din nila yung chewing ko. Nang makalapit ako sa kanila ay napansin kong hawak na nila ang ilang pirasong jolen sa kanilang mga kamay. Na iyon ang kanilang sinundan para matuntun ako. Na yung plastic pala na dala ko ay meron ng maliit na butas na kasyang isang holen bago pa ako tuluyang makalayo. Kaya may nalalaglag na palang pailan-ilan sa daan. Na nang sumabit iyon sa sangang nakausli, ay doon pa lamang lumaki ang butas hanggang sa tuluyan na iyong nawasak. Buti na lang at natagpuan na nila ako dahil kung hindi, ay malamang na napahamak na ako. Nang mamalayan pala ng lola ko na wala na ako sa kanyang tabi, ay kanya na akong hinanap. At nang hindi ako matagpuan sa palibot ng bahay, ay kanyang pinuntahan sila lolo upang magpatulong na hanapin ako. Nabakas ko sa mukha nila ang matinding pag-aalala dahil yung tinahak ng daan ay papunta sa bahay ng bantog na aswang sa kanilang lugar. At nang aking ngang ikwento sa kanila yung matandang nakita ko, ay kinumpirma nila sa akin na yun na yung aswang na tinutukoy nila. Nabagsik ito at walang pinipiling oras. Basta sinumpo at nakakita ng pagkakataon ay umaatake ito. Mula noon ay naging masunuri na ako sa mga nakakatanda sa akin. Hindi na ako umulit pa na umalis ng bahay na mag-isa. Natutulog na rin ako tuwing tanghali. At pinapasyalan na lang ako madalas ng mga pinsang ko upang makipaglaro. Hanggang sa natapos na ang bakasyon at kanila na akong ibinalik sa Maynila. Minsan ay napagkasunduan na yung magkakaklase na sa isang bahay na lang gawin yung aming proyekto. Bali 5 po kami sa grupo at ang bahay na napili namin ay kanila Marites. Si Marites po ay masasabi kong siya na siguro ang pinakatahimik sa aming lahat.
Hindi ko rin ito nakikitang may kasama o kaibigan. Basta pumapasok lang ito. At kung saan siya nakaupo ay naroon lang talaga siya. At hindi mo makikita pumaalis-alis at nangangapit bahay. Madalas ko itong nakikitang nagsusulat o di kaya na may nagbabasa lang. Kaya nang mapasama ito sa grupo namin ay naisip kong baka iyon na yung magandang pagkakataon para kaibiganin namin ito. Kung kaya napagkasunduan namin sa bahay na lang nila gawin yung proyekto namin. Pero tumanggi pa nga ito nung una at sinabing magulo sa bahay nila. At kung ano-ano pang dahilan ang ibinigay niya sa amin. Pero naging mapilit kami. Kung kaya nung uli ay wala na rin siyang nagawa pa. Napag-usapan naming araw ng Sabado namin gagawin at doon na magkikita-kita sa bahay nila Marites. Sumang-ayon naman si Marites sa napag-usapan naming araw para naman daw makapaglinis pa siya at makapag-ayos-ayos man lang ng kanilang bahay. Nang sumapit na yung araw ng pagpunta namin sa bahay nila, ay bigla naman akong inutusan ng tatay ko. Kung kaya, nahuli ako ng pagpunta sa kanila. Yun yung unang beses na makakapunta ako sa kanila. Kaya hindi ako talaga pamilyar sa mismong lugar. Pero alam ko naman kung saan yun banda. Pero nang naroon ako, ay medyo nakaramdam talaga ako ng takot. Dahil masukal yung paligid ng bahay nila na para bang walang nag-aasikasong maglinis. Nakapagbaguhan ka dun sa lugar at hindi mo alam na may bahay doon, ay hindi mo talaga iyon mapapansin. Pagkat mahirap iyong makita dahil na rin sa mga puno at malagubat na itsura noon. Nang nasa bakuran na nila ako, ay sinimulan ko nang tawagin yung pangalan ng mga kaklase ko. Pero sa halip, ay isang babae ang lumabas. Nanay siya ni Marites at kanya akong pinapasok. Naabutan kong abalang-abala na silang lahat sa proyekto namin. Humingi ako ng paumanin sa kanila bunga ng pagkakahuli ko at nagsimula na rin akong tumulong. Habang gumagawa kami ay napansin kong dalawa lang pala sila ng nanay niya sa bahay nila. Pero medyo ipinagtaka ko iyon. Kasi nang minsan magkaroon ng pagpupulong ang mga magulang, ay may dumalong lalaki at sa tingin ko ay yun ang tatay niya. Pero hindi ko na lang itinanong pa dahil nahiya naman ako. Nang mga alas 5 pasado na ng hapon at malapit nang matapos yung proyekto namin, ay napansin namin parang naging balisa si Marites. Para bang hindi siya mapakali na nag-aalala. Sinabi niya sa amin na saka na lang daw namin ipagpatuloy pagkat kailangan na raw naming umalis. Nagtaka naman kami dahil malapit na sana yung matapos. Hanggang sa samahan na niya kami palabas ng bahay nila. Kaya kahit takang-taka kami, ay wala na kaming nagawa pa. Maya-maya, napansin kong lumabas na rin ang nanay niya. At sinabing kanya na kaming ihahatid hanggang sa may labasan. Papasok kasi yung sa kanila na may mga 500 metro din siguro ang layo mula sa kalsada. Nang papaalis na kami sa bahay nila, ay bigla kami nakarinig ng isang malakas na pagpagaspas. At parang dumapo iyon sa isa sa mga punong naroon. Pero hindi namin iyon nakita dahil na rin sa makapal na mga dahon. Papadilim na pa naman noong mga oras na iyon, kung kaya nakadaragdag iyon ng takot. At lalo na nang biglang may humuni. At hindi kami maaring magkamali dahil pamilyar kaming lahat sa uni ng aswang. Dahil meron talagang angkan ng mga aswang dun sa Miami. Kaya nagkatinginan kami ng mga kaklase ko, habang si Marites naman at nanay niya
ay tila ba nagkaintindihan na rin. Parang ayaw na naming iakbang pa yung mga paa namin at gusto na namin bumalik sa loob ng bahay nila. Pero sinabi ng nanay ni Marites na mas delikado kung mananatili pa kami doon. Huwag daw kayong mag-alala pagkat kanila kaming ihahatid. Na habang sinasabi niya iyon, ay patuloy pa rin ang paghuni ng aswang. At biglang may lumipad na parabang isang malaking ibon. Kung kaya, tumigil kaming muli sa paglalakad. Nagsalita ang nanay ni Marites sa malakas na tinig at tila ba kinausap yung aswang. Sinabi niyang mga bisita nila kami, kung kaya hindi nila kami maaaring pabayaan. Dagdag na saad pa niya, ay iba na lang raw basta huwag lang kami. At unti-unti nang nawala yung paghuni noon. Kung kaya napanatag na kami. Habang naglalakad na kami palabas, ay nagkwento sa akin si Marites. Pag-aamin niya, may laing aswang ang tatay niya at malakas ang kanyang kutob na iyon yung humuni at may masamang tangka sa aming magkakaklase. Ito rin daw ang dahilan kung bakit nakipag-iwalay na ang nanay niya dito at namuhay na lang silang dalawa ng sila lang. Pagkat gusto rin sana nitong yakapin nila ang pagiging aswang. Bagay na hindi naman mapapayagan ng kanyang ina. Wala naman akong ibang pinagkwentuhan tungkol sa mga sinabi at ipinagtapat ni Marites sa akin. At dahil doon, ay nalaman ko na ang dahilan kung bakit umiiwas si Marites na makipagkaibigan. Pagkat ayaw niyang may madamay pang ibang tao, lalo pa nga, at ayaw pa rin silang lubayan ng kanyang ama.